Tayo po mula itutunghayin ng ating pagbasa. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, mga talatang 13 hanggang 16. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita, mapapansin natin na noong mga panahon na yon, ang mga tao ay sabik din na dalhin nila kay Jesus sa mga maliliit nilang munting bata. Maaring anak, kapatid, apo, pamangkin, para ano? Para mabasbasan at mapatungan din ng kamay at mapagpala sila ng ating Panginoon. Sapagkat alam nila na kay Jesus ang mga pagpapala, ang mga biyaya, ang mga himala, ang mga pagpapagaling, ang mga pagpapalaya sa anumang mga sakit karamdaman. Kahit nga ang inaalihan ng masamang espiritu ay lumalaya din. At mapapansin natin na ang ibang mga alagad ay pinagbawalan, sinaway na may ilapit sa Panginoong Jesus ang mga bata. Ngunit sinaway din sila ni Jesus. Bakit hinahadlangan ang mga bata na makalapit sa Kanya? Nasa mga katulad nila ang paghahari ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesus, malibang tumulad kayo sa mga bata, ay hindi kayo paghaharian ng Diyos. So napakahalaga na tularan natin ng isang bata. Ano bang meron sa bata? Ay mababa ang kalooban, walang pagnanasa sa kapangyarihan, hindi nangaagaw ng kapangyarihan ang posisyon ng anuman, siya'y mapagpakumbaba, nakadepende sa kanyang mga magulang. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong pagbasa. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Nagalit si Jesus ng pagwawala ng kanyang mga alagad ang paglapit ng mga bata. Totoo yun. Bakit? Maaaring si Jesus mapagmahal din sa bata kasi siya nanggaling din sa pagkabata. Lahat naman tayo. Meron bang shortcut? Meron ba nang ipinanganak ay may edad na? Wala naman. Hindi siya naiinis, naiirita, nalungkot, ano paman. Malinaw na isinaysay na nagalit si Jesus. Marahil ito ay dahil sa katotohanan ng walang anuman o sinuman ang maaaring humadlang sa paglapit sa Diyos ng isang masunurin, mababa ang loob at mapagtiwalang puso. Totoo yun eh. Hindi natin pwedeng ikahon ang pag-ibig, ang pagmamalasakit, ang pagmamahal ng ating Diyos. Kahit nga ang pagliligtas ng Diyos, hindi din natin pwedeng ikahon. Kaya walang sino mang tao na makahahadlang para ang tao ay mailapit at makalapit sa ating Panginoon. Ang mahalaga sa Kanya, tatanggapin tayo, uunawain at papatawarin. Kaya nga sinasabing, malibang tumulad tayo sa isang bata, ay hindi tayo mapaghaharian. Sa ating araw-araw na pamumuhay, tayo rin minsan ay nagiging hadlang sa paglapit ng iba sa Diyos dahil sa maling panghuhusga. Tingnan ninyo yung ugali ng kanyang mga alagad. Maaaring ito'y namanan nila sa mga parisyo at iskriba. Minsan kasi sila'y tinutuligsan ng ating Panginoon. Ayaw na nga ninyong pumasok sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan nyo pa ang iba na makapasok sa paghahari ng Diyos. O, di ba, nagalit ang Panginoong Yesus sa kanila. At ngayon, nakikita natin sa ating pagbasa na nagagalit din si Jesus sa kanyang mga alagad sapagkat hinahadlangan nila na mapagharian ng salita ng Diyos ang mga bata. Dapat nga, mga bata pa lang, sanayin natin sila na lumaki sa gawain sa salita ng Diyos, sa panambahan at sa paglilingkod. Sa ating araw-araw na pamumuhay, tayo rin minsan ay nagiging hadlang sa paglapit ng iba sa Diyos dahil sa maling panghuhusga. Nawa ay lawakan natin ang ating mga paningin, palalimin ang pangunawa at buksang higit ang mga puso upang tayo ay maging daan ng pakikipagtagpo ng Diyos at ng ating kapwa. Dapat tayo yung maging daan upang ang mga tao ay makalapit, makakilala, sumampalataya, maglingkod sa ating Diyos. Huwag tayo magiging sagabal, huwag tayo nagiging pader, huwag tayo nagiging katitisuran. Hindi natin dapat tularan yung putol na tulay na walang makakarating sa kabila. Dapat tayo po yung nagiging tulay para ang mga tao ay makarating din sa paghahari at pagpapasakop ng tao sa Diyos. Hindi tayo ang dapat na nagiging hadlang at sagabal. Manatili tayong tapat sa ating misyong ilapit ang iba kay Kristo.
sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap at mapagpalayang pangunawa. So tayo yung maglalapit, tayo yung magtuturo, tayo yung mag-aakay sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa kanila upang sila man ay makatanggap ng paghahari ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalay tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye! Bye-bye!